Hey guys, welcome back dito sa ating channel. At syempre sa video ito ay ito na ang isa sa pinakamagandang accomplishment dito sa ating Rusi Chariot. So syempre, unang-una huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating channel name. So syempre marami pa tayong mga improvement dito sa ating Chariot. So and then mga nakaraang vlog ay may nagpagawa tayo nitong ating Chariot, no? So dinala natin siya sa upholstery dun sa Tuguegarao City at pinayos yung kanyang tolda o yung itong kanyang bahay. So guys, ngayon papakita ko na sa inyo yung itsura niya, kung paano nila ginawa ito at kung anong itsura niya nito nung after na ginawa na nila. So syempre huwag kayong alis dahil napakaganda ng pagkagawa nila guys. At kaninang umaga nasabit ko sa may gate. So sumagi kanina doon sa may barandilya doon sa gate namin. So, hindi ko napansin pala ay ano na siya, may masyadong dikit na doon at gumanito siya kaya sumabit yung gilid. So kaya hindi ko siya napansin dahil yung side mirror natin masyadong maliit, pang sports kasi, kaya talagang sumabit. So hindi ko siya napansin. So ano guys, at ayun, may love shoutout kay Missionary Journey. So ayun idol, at ingat-ingat sa biyahe dahil medyo malayo na pala yung biniyahe mo, Luzon to Mindanao ka na. And then medyo malaki-laki yung gagastusin mo sa gasolina, no? So napakagandang travel kasi Luzon to Mindanao. First time ko nakarinig ng nagdala ng chariot ng gayong kalayo. So yun guys, at papakita ko na sa inyo itong ating chariot na pinagawa natin nakaraan ng bahay o hintolda. Una tayo dito sa sa harap. Dito hindi ko pa pinabago yung ditong side. So babaklasin ko pa to. Ayan, tatanggalin ko pa yan. So ito yung hindi ko pa na maipagawa dahil medyo busy pa yung tagagawa doon. At ito guys yung itsura niya. Ayan, so black yung pinalagay natin para tumugma din sa kulay red niya na body color, kasi red yung color niya. Wala kasing red na ganito rin, tsaka pangit pag red ang kulay ng ating tulda, hindi maganda pagdating sa masyadong madugo, pula-pula talaga. So ito guys, ang ganda ng pagkatahi nila. Ayun, kung makita nyo, makapal na sinulid yung ginamit. Yan makapal. So dito, ito yung magandahan kasi dito ginawa nila ng design dito na parang bintana. Ayan so binuksan ko lang siya kanina. So ko na lang, baba ko na lang bunta para makita ninyo. So pwede siyang iangat, i-roll natin tong kanyang window design. So para siyang sliding window guys. Yan, ito siya yung itsura niya. So meron siyang lock dito na pagka na-roll na natin, pwede natin i-lock dun sa itaas. Yan, so ang pag-roll nito, mali yung pag-roll ko, dapat wala papasok yung roll nito guys. So sorry. Yan, then may zipper din ito pagka tinatamad kayo magbukas o hindi nyo siya bubuksan, pwede nyo i-zipper. Yan, galing talagang pulido yung pagkagawa guys. At dito naman sa ibaba, ginawa na ng paraan kasi ito yung pinaka mahirap na side dito. Ito nga side sa likod ng driver, ito yung pinaka mahirap gawin o nahirapan sila dito kasi ito ay dapat pasok siya. Yan, kaya nga lang andito naman na side sa likod ng driver ay masasandalan itong cover pag dito nilusot. Kaya ginawa nila dito lang, yan, ginaan sa loob, and then nilagpas lang dito yung sobra. Itong galing na pagkagawa. So yun, dito naman pinalagyan natin siya ng transparent na bintana. So ikot tayo doon. Yan, so ito yung itsura niya pag nasa gilid ka. Dito naman sa gilid, nilagyan ko ng deceiver siya. Ayan, pwede natin siya buksan. Deceiver lang siya na bintana. Yan, tapos i-coatin natin to flat. Yan, bubukas na yan. So yun, taran. So ganyan siya guys, no? Meron din siyang lock roll ito. So yan yung ginagamit pagka inangat natin yung kanyang bintana. Then kung gusto natin na ibaba lang, lock natin dito. Kunyari maulan, yan, lock natin yan. And then
Kailangan natin mababa yung zipper. So malaki yung zipper ang ginamit dito. Malaking zipper siya. Yan. Ang ganda ng lining dito, no? Itong lining niya. Ganda, oh, makapal siya. Leader ang ginamit. Yung makapal na klase ng leader, guys. Yan, oh. Kakaibang, leader. Ginawa nila ng lining para hindi matastas itong gilid ng ating cover. And then dito naman, yan. Ito yung itsura niya pag nasa likod. So, dito kasi, usually, katulad sa mga bagong kuha sa kasa, ganito talaga yung itsura niya, design. Yan. So kinuha ko lang din doon yung korte, kaya nga lang nagpasobra ako dito kasi yung sa kasa hanggang dito lang paikot pa ganun. So ang ginawa ko, nagpasobra ako dito hanggang sa baba para yung tubig dito na hindi pumasok doon, para yung tubig na tawag nito napupunta dyan, hindi papasok doon sa paa ng passenger. And then nagpalagay din ako dito ng transparent. Yan, makapal na plastic to, guys. Yun ang napakapal, oh. So hindi tinipid sa materials. Then pinalagyan ko ng dito. Ayan, oh. Dito pinalagyan ko ng lock. Pwede ito tanggalin, Yan. Kaya removable din itong ating cover. Yan. So ito sa loob. Ayun kung makita nyo. Andun yung ating unang bintana. Yan. Ito yung ang tatlo, dalawa sa gilid. Ito yung itsura niya. Ang ganda, oh. So dito kanina yung nasagi ko, guys, ito. Ito, tas-tas talaga siya, oh. Sumabit dun sa gate namin. Hindi ko napansin kanina. Natanggal yung lock dito. Ito okay lang. Pero itong isa, natanggal siya. Matibay din naman, kaya lang sobrang lakas ng sabit niya. So ang gagawin natin sa ating bintana, guys, ay parang mali yung pagkagawa ng bintana kasi dapat labas ito, labas dapat ito, kaya nga lang sa loob kasi yung sa loob kasi yung lock niya. Pero okay na rin siya, hindi na rin siya tatagas kasi dito sa taas niya pinalagyan ko na rin ng parang silong para hindi pumasok yung tubig dito sa likod ng driver. Yan. So ganyan yung itsura niya pagka nakasarado. So sa nagtatanong dyan kung magkano yung presyo nito, guys, yung paggawa ko niyan ay 5,000. Yan. Sa upholstery ko, ang upholstery dun sa Tugigaraw sa Bunton. And then yung tawag nito 5,000 yung paggawa ko niyan, buo na yun lahat. Ikaw na bahala mag-design kung anong design ang gusto mong klase ng design. Yan, sa halagang 5,000. And then ang maganda dyan, paramihan nyo na lang ng lock para mas matibay siya. The more na mas maraming lock, mas matibay, guys, no? So ayan yung itsura niya, medyo mapurma na siya. Hindi siya katulad ng dati na yung green ng Sarusi na pangit tingnan. So ito na siya, oh. Ang ganda niya na tingnan, guys, para na siyang owner. Yan. So isa sa nagpapaganda dito yung kanyang cover na Maruyama. So tatanggalin ko rin to, papalitan ko ng bago, papagawan ko ulit ng ganung style para mas maganda tingnan at mas matibay siya. So yun, sa mga nakaraang vlog natin ay nag-vlog tayo ng Molye, yung bushing dun sa kanyang Molye, yung isang chariot natin na cargo ay nagkaroon ng diferensya. Kaya yung ginawa natin, babaklasin natin yon at dadalhin sa gumagawa ng bushing. Ayan, papalagyan natin ng bushing para hindi maingay, hindi pagalpal yung tunog. Ito kasi tagaltal yung tunog at napakaingay. Ayan. Medyo inubo tayo ngayon kasi tag-ulan dito. Ayan. So yung dito sa driver side, hindi na siya gaano mababasa yung ating driver. So ito yung kagandahan sa chariot, kahit umulan, hindi gaano tayo mababasa dyan. Unlike dun sa mga nakamotor lang tayo na basang-basa tayo. So ang sasabihin nyo lang sa sa gumagawa ng upholstery na ganito, sabihin nyo Maruyama na tela, guys, o tulda ang gamitin, wag yung piki na tulda. Yung piking tulda o cover niyan ay nagbibilog-bilog o yung lumulobo. So ito plain lang siya, hindi siya lumulobo. Yan po yung original talaga. At makapal ito,
No? So nakikita nyo yung mga trapal na Maruyama na makakapal, ito po yun siya. So medyo may kamahalan yan, 350 yata yung isang yarda. So okay na yun, at least matibay na yung pagkagawa ng chariot o ng cover. So subukan natin pasok dito sa loob. So inulan na tayo guys. Ito yung itsura niya pag nandito tayo sa loob. Alam niyo yung gumawa ng cover natin, ito rin yung gumawa nitong ating upuan. Kaya ayan o, napakaganda forma. Yan. So dito kasi sa taas ay mapapansin natin medyo lubo-lubo siya. Pero may idea tayo na pwedeng gawin natin dito. Bibili tayo ng plain sheet na makapal, and then ilalagay natin dito, then sapin natin ng insulator para hindi siya mainit. So dito sa loob talagang buo yung buhos natin kasi kulob siya. Wala gaanong distortion dito sa loob. Yan, maliban lang sa ulan na pumapatak. Ganda guys, oh. So ganito kaganda yung Maruyama pala na original. Ang peking Maruyama, yun po yung lumulobo. Kung mapapansin nyo, mayroong bubbles dun sa gilid. Yun po yung Maruyama na peke. O yung mga class A lang siguro yan. Pero ito talaga original. And then yung papagamit nyo na itong zipper nya, yung mas makapal na guys yung papagamit nyo. Huwag kayong magpagamit ng maninipis na Maruyama kasi yan, sisira lang kaagad yun. Unlike dito, makapal yung zipper nya. Yan, kung makita nyo yung Maruyama, yan, ganyan kakapal guys, oh. Makapal siya. Yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, subscribe na kayo sa ating channel. Dahil gagamitin natin ito pang travel na, dahil hindi na nababasa dito sa loob. At pwede na natin siya pang biyahe. Itong chariot na to. Yan. So, ganda ng pagkagawa nila. Pulido guys. Yan, no? So, pinalagyan ko na lang dito ng mga lock, no? So, napakapal ng ginamit nila ng zipper dito. Medyo mamahalin to kasi makapal yung zipper niya, oh. Yan. Sobrang lamig, ha? Ang pagka sobrang lamig ng tiyempo, panahon, ay nagmo-moist din dito. Ganoon naman talaga kahit nga sa bubong natin nagmo-moist pagka sobrang lamig na. So yun, thank you for watching guys sa ating YouTube channel. At syempre, again, subscribe po sa ating YouTube channel at i-click po yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa ating mga vlogs dito sa Cagayan, no? So, lilibutin natin ito Cagayan kung saan pa yung mga pwedeng pasyalan dito at pwede pagkampingan. Yun, thank you for watching. Thank you guys.